Maraming salamat po, Pastor. Mukhang kukunti lang po tayo ngayon. Ayaw nilang dumami pag nabasa. Pag naulanan, ayaw na lang dumami. Sige po, purihin ang Panginoon at tayo po naman ay muling nagkatipon-tipon upang mag-aral ng kanyang mga salita. At tayo po dadako na sa ating pag-aaral ng mga salita, sa kanyang salita. At sa umaga pong ito ay pag-aaralan natin ang sinasabi ni Apostol Pedro at kung ano ang ibig sabihin niya na ang Panginoong Diyos ay patuloy na nagtsatsaga at nagtitimpi lamang. Ang Panginoon po ay nagtitimpi lamang, nagtitiis noon pa hanggang ngayon. Nagtitimpi pa rin po siya. Bakit po? At yan po ang pag-aaralan natin. At ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay nagtitimpi lamang. Sige po at magsisimula po tayo sa pagbasa sa 2 Pedro 3:8-9. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. Mga minamahal, huwag niyong kalilimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yun, alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan, sapagkat hindi niya nais na may mahahamak. Okay. Sinulat po ito ni Apostol Pedro sapagkat nakakaranas po ng pagtuligsa, panlilibak, pag-uusig ang mga Kristiyano noong kanyang panahon. At ang nanlilibak sa kanila ay sinasabi na ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano noon ay hindi naman po mangyayari. At ang tagubilin na ito ni Pedro na sinasabi na ang pangakong ito ng Diyos ay hindi niya tinutupad alang-alang sa inyo. Hindi pa niya tinutupad ang paghatol sa sangkatauhan alang-alang sa inyo. At binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan. Tingnan po natin sa Grego para mas malinaw po ang sinasabi ni Pedro para malaman natin na iba ang iba, iba ang ilan, na iba ang inyo, iba ang lahat na tinutukoy niya dito. Yung ilan, inyo, at lahat. Tatlong grupo po kasi ito ng tao na tinutukoy niya. Ang sabi dito, not thus delay the Lord the promise. Ibig sabihin, hindi na antala ang Diyos sa kanyang pangako. As some slowness esteem, but is patient. Nakatulad ng akala ng ilan, but is patient, mapagtimpi, mapagtiis. Kanino? Towards you. Towards you. Sa inyo. Sa mga believers sa panahon ngayon at sa sa mga Kristiyano po. Ang nakalagay pa dyan, not willing for any to perish, but all to come to repentance. Sapagkat ayaw niyang mawala ang sinuman, kundi ang lahat ay maligtas. Kasama na po doon ang mga nanlilibak. Ayaw niyang mapahamak ang lahat ng tao. Kaya po, nagtatsaga ang Diyos, kaya pa hindi niya tinutupad ang paghatol, ang paghuhukom sa sanlibutan. Malinaw po na sinasabi yan sa Grego. So ano po ang nararapat na tandaan ng Kristiyano sa paparating na kahatulan mula sa Diyos? Ano po? Una, ang Panginoon ay nagtitimpi lamang. Yun nga po ang pamagat natin. So ang sabi po dito, tingnan po natin yung may wala dyan. Yan, yung may box. Sabi po dito sa 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako
gaya ng inaakala ng ilan. Sino pong nag-aakala? Yung ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong yun, alang-alang sa inyo. Alang-alang kanino po? Sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So, sino pa ang binibigyan pa ng pagkakataon? Ang lahat. Lahat po. Yan po ang binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. So, yan po ang himay-himayan natin, pag-aaralan natin kung sino ba yung ilan, sino ba yung inyo, at sino po ang lahat. So, sino po ang tinutukoy na ilan dito? Sino po ang tinutukoy na ilan dito? Sabi po dito sa ikalawang Pedro 3:3-7. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa laman. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. Walang halaga sa kanila ang katotohanan ang langit at lupa ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamamagitan ng tubig. Sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamamagitan din ng salitang iyon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Sinasabi po dito ni Pedro na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo. Sino pong kayo? Yung mga Kristiyanong naniniwala sa Panginoon, yung mga Kristiyanong tunay na Kristiyano. At sino pong magtatawa sa kanila? Yung mga taong, yung naka-underline. Yung mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Yung mga taong hindi naniniwala sa pangako ng Panginoon. Sa mga huling araw po ay may dalawang grupo lang po kasi ng tao. Yung mga namumuhay ayon sa Espiritu at sumusunod sa Diyos, at yung mga namumuhay na sumusunod ayon sa laman. Wala na pong relihiyon dito. Wala nang kinalaman ang relihiyon dito. Kundi kung ikaw ba ay masama, o kung ikaw ba ay sumusunod sa Diyos, o kung ikaw ba ay hindi sumusunod sa Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay ang relasyon natin sa Diyos. Tayo ba ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, o tayo ba ay namumuhay ayon sa ating sariling laman lamang, o ayon sa sanlibutan? At patuloy nga po silang kinukutya dahil hindi pa nga nangyayari ang ipinangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus, at ang mundo ay nagpapatuloy na para bang walang pagbabago. Maging sa panahon po natin ay sinasabi rin yan ng mga pilosopong tao, di po ba? Sabi nyo, darating na ang Panginoon. Bakit wala pa? Noon pa yan sinasabi. Ngunit bakit wala pa rin siya? Yan ang tinatanong nila lagi. Hindi nila pinapahalagahan ang katotohanan na ginawa ng Diyos ang mundo. At ang bahanong panahon ni Noe ay katibayan na handa ang Diyos na baguhin ito, ang mundo, upang maghatid ng paghatol sa kasalanan ng sangkatauhan. At sa darating na paghukom, ang lahat po ay mawawasak. Masisira po lahat. Ang ating magagandang bahay, magagandang kotse, ang inyong mga kayamanan, ang mga kondominium na yan, lahat po masisira yan. At isang bagong langit at lupa ang itatatag. Kaya tayo bilang mga Kristiyano ay dapat mamuhay at maniwala na totoo at magaganap ang lahat ng ito. Anong ito? Yung pagbabalik ng Panginoon. So, sino po ang tinutukoy na ilan dito? Sila yung mga nanlilibak,
Sila yung namumuhay ayon sa laman. Sila yung hindi naniniwala na babalik ang Panginoong Hesus upang humatol. So, anong uri ng mga tao sila? Anong uri ng mga tao sila? Sabi po dito, sila ay mga manlilibak sa pananampalataya at sa mga sumasampalataya. Sila po yung mga nanlilibak, nang iinsulto sa mga Kristiyano noon at maging sa ating panahon. Hindi sila naniniwala na babalik ang Panginoong Hesus upang hatulan ang sangkatauhan. Sila yung mga namumuhay sa laman at namumuhay sa kanilang sarili lamang. Sila yung mga walang pag-asang maligtas. Pero maliligtas pa ba sila? Pwede pa silang maligtas. Maliligtas sila kung magsisisi sila at magbabalik loob sa Panginoon. Amen? At ang pangalawang uring tao sila, ano po yun? Yung mga hindi nagpapahalaga o naniniwala sa salita ng Diyos at sa patotoo nito. Sila yung mga hindi naniniwala sa pangako ng Diyos, maging sa mga ginawa na ng Diyos noon pa man. Hindi nila pinahalagahan ang mga patotoo na ginawa ng Diyos. Gaya nga po nung lipulin ang mga tao nung panahon ni Noe sa pamamagitan ng baha. Gayon din ang pagwasak sa Tore ng Babel. Kaya nagkawatak-watak ang mga tao at nagkaroon ng iba't ibang wika. Maging sa araw ng paghukom, di po sila naniniwala at pagpaparusa sa masasama. Hindi po nila pinahalagahan at pinaniniwalaan ang mga ito. So, sino naman po ang tinutukoy na inyo dito? Sabi po dito, hindi pa niya tinutupad ang pangakong yun alang-alang sa inyo. Isipin po natin ang Diyos ay ginagawa ang lahat para sa atin. Dahil po dito ay magtitiwala tayo sa Kanya. Hindi pa niya tinutupad ang pangako niya, pero tutuparin niya alang-alang sa inyo. Alang-alang sa mga Kristiyanong naniniwala sa Kanya, alang-alang sa atin. Hindi pa po niya tinutupad ang pangako niya dahil hindi pa po panahon. Parang halimbawa po, magpapagawa ka ng bahay. Hindi po ba? May design na, may electrical design na, may plumbing design na, may interior design na. Maging ang mga materyales na gagamitin, okay na. At may lupa ka ng pagtatayuan ng bahay mo. Sa madaling salita, gagawin na lang ang bahay mo. Kaya lang, hindi pa po lumalabas yung loan na inaantay mo sa bangko. Wala ka pa pong pampagawa. Di po ba? Hindi pa na-release ang pera, yung nilolon mo. Pero once na naaprubahan ka na at pag-release na-release na ang pera, sisimulan mo na sigurado ang pagpapagawa ng bahay mo. Amen po? Ibig sabihin, sa tamang panahon, mangyayari ito. Nakahanda po ang Diyos na humatol. Kung humatol noong panahon ni Noe ay makatarungan po ang ginawa niya. Maging doon sa Tore ng Babel, ay makatarungan din ang ginawa niya. Kaya po kahit anong oras siyang humatol, ay makatarungan pa rin po. Dahil po lahat tayo ay nagkasala. At dahil sa ating mga paniniwala sa Kanya, ay nagtitimpi siya alang-alang sa atin. Bakit po? Sapagkat inihahanda niya tayo para sa walang hanggan. At ayaw niyang madamay tayo doon sa paghuhukom niya, doon sa mga taong hindi nananampalataya. At dahil doon ay nagkakaroon ng pagkakataon ang lahat. Yung mga hindi Kristiyano, saka yung mga Kristiyanong nagbabackslide, ay nagkakaroon po ng pagkakataon para makapaghanda na maiayos ang buhay, makapagsisi, at makapagbalik loob sa Diyos upang maging karapat-dapat doon sa pagiging anak nila ng Diyos
hindi dahil para maging anak sila ng Diyos. Kaya dapat po tularan nila ang Panginoong Diyos. So nagtitimpi po ang Diyos para sa atin. Nagtitimpi ang Diyos para sa inyo. Nagtitimpi ang Diyos para sa lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Bakit po? Dahil ayaw niyang ang mapahamak ang sino man. Gusto niya maihanda ang lahat. At dahil doon, nabibiyayaan ang mga hindi pa mga Kristiyano. Kaya nga po, special ang tingin sa atin ng Diyos, ng mga anak niya. Dahil nanampalataya tayo sa Kanya, itinuturing niya tayong mga anak niya. Kaya po dapat makipag-isa tayo sa Kanya, sa Kanyang layunin, habang tayo ay isinasaayos niya. Ang layuning pabalikin ang lahat ng tao upang magbalik loob sa Kanya. Hindi po tayo lumalago sa pamamagitan ng pakikinig lamang ng mga preaching, sa mga pag-attend ng Bible study, kundi lumalago tayo sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Sa pag-i-evangelize, sa pagdi-disciple, at sa pamumuhay ng may kabanalan. So anong uri ng mga tao naman po ito? Yung inyo. Una po, sila ay mga tunay na Kristiyano na nananalig at matyagang naghihintay sa mga pangako ng Panginoon kahit nalilibak na sila ng dahil dito. Kahit naiinsulto na sila. Kahit pinagtatawanan sila. Sila yung mga tunay na Kristiyano na nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya. Patuloy na namumuhay sa kalooban ng Diyos. Patuloy na nagiging matatag sa kabila ng mga pagsubok at patuloy na naniniwala sa salita ng Diyos. At may dahilan po kung bakit nagtitimpi ang Panginoon at hindi pa humahatol. Ayaw niyang sila ay mahatulan kasama ng mga manlilibak at ng mga hindi sumasampalataya. At sino naman po ang tinutukoy dito na lahat? Sabi po dito, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Ayaw po ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Kaya nga po binibigyan pa ng Diyos ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So anong uri ng mga tao po ito? Yung sila ay yung lahat. Sila po ay mga hindi Kristiyano o hindi na Kristiyano, manlilibak man o hindi, nanganganib na mapahamak dahil hindi sila nakahanda sa darating na paghuhukom. Nagiging Kristiyano po tayo kapag nananampalataya po tayo, magsisi sa ating mga kasalanan, tumalikod sa mga mali nating mga ginagawa, at magbagong isip tayo, at makipag-isa sa Panginoong Hesus. Magpa-disciple, mag-aral ng kanyang mga salita, at sundin ang kanyang kalooban. Kapag po tayo ay nadadapa, natitisod, bangon lang po. Kapit lang at magpatuloy sa ating pananampalataya. Sapagkat ngayong Kristiyano na tayo, ay wala pong ipinahihintulot ang Diyos sa ating buhay na hindi natin ikatitibay. Ang tinutukoy dito na lahat ay yung mga hindi Kristiyano o hindi na Kristiyano. Yung hindi na Kristiyano, yung mga nag-backslide na. Sila yung mga manlilibak man o hindi, nananganib na mapahamak dahil hindi sila nakahanda sa darating na paghuhukom. At pangalawa po, sila yung mga Kristiyano na hindi nakahanda dahil hindi nila ipinamumuhay ang kanilang mga nalalaman at sinasabing pinaniniwalaan. Mga Kristiyano po ito.
Kasama po dito yung sinasabi ni pastor na nagpapalipas oras lang sa service. Matigas man ang ulo nila, Kristiyano pa rin po sila. Pasaway po, kung pasaway man sila, Kristiyano pa rin po sila. Kaya lang, hindi pa nila mapaglalabanan. Hindi pa nila napaglalabanan ang kanilang sariling isip, sariling laman. Sila yung mga Kristiyano sa pangalan o sa labi lang, sa bibig lamang. Mataas pa rin, hindi pa rin marunong magpatawad, magagalitin pa rin, nagbibisyo pa rin. At higit sa lahat, nahihiya pa rin silang i-share ang salita ng Diyos. Sila yung mga Kristiyano sila yung mga Kristiyano lamang minsan o yung tinatawag na seasonal Christian o yung mga on and off. Sila po yung mga sinasabi dito na hindi nakahanda dahil hindi nila pinamumuhay ang kanilang mga ang kanilang nalalaman at pinaniniwalaan. Uma-attend lang sa mga gawain pag gusto. Magbabasa lang ng Biblia kung nasa mood. Mga Kristiyano na walang personal na relasyon sa Panginoon. Tandahan po natin na ang kabutihan ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon, ay hindi po seasonal. Lagi po yang in season. Lalo na kung tayo ay tunay na Kristiyano. Amen po? So tingnan po natin ang hangganan ng pagtitimpi ng Diyos dito sa Exodo 4:24 hanggang 26. Sabi po dito, isang gabi, samantalang namamahinga sina Moises sa kanilang paglalakbay patungong Ehipto, nilapitan siya ni Yahweh at pinagtangkaang patayin. Kaya't kumuha si Zipporah ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos ipinahid niya sa mga paa ni Moises ang pinagtulian, saka sinabi, tunay ngang asawa na kita sa pamamagitan ng dugo at ng pagtutuli. Dahil dito, niyaan ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Zipporah kay Moises, naging asawa kita sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Kapag binasa po natin ito, ang talatang ito, tsak magugulat po tayo at magtatanong, di po ba? Bakit gustong patayin ng Panginoon si Moises, gayong pinili siya ng Diyos para iligtas ang mga Israelita? Bakit gusto siyang patayin? Anong kasalanan ang ginawa ni Moises upang marapat sa parusang ito? Nabigo po kasi si Moises na sundin ang batas tungkol sa pagtutuli. Sa Genesis 17 po kasi ay nakipagtipa ng Diyos kay Abraham. Nangako ang Diyos na bibigyan si Abraham ng maraming inapo, lupain para sa kanyang bansa, at sa walang hanggang relasyon sa Panginoon. At upang makamtan ang mga pagpapala ng tipan na ito, ay kailangang tuliin ang mga inapo ni Abraham, ang lahat ng anak ni Israel. At bagamat isang Israelita si Moises ay hindi niya sinunod ang batas ng pagtutuli sa kanyang anak. Ang pagsuway ni Moises ay nagpapakita ng kanyang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Si Moises ay isang Hebreo at ang asawa niya ay si Zipporah ay isang Midianite. At maging ang kanyang biyanan. Pinalaki nila ang anak nilang si Gersom sa kultura ng Midianites, hindi po sa kultura ng Hebreo. At namuhay sila sa Midian ng 40 years bago siya sinugo ng Diyos pabalik sa Egypt upang iligtas ang mga Israelita. So Midianites nga po ang kultura nila dahil doon nga sila po nanira ng 40 years. Sa kultura po kasi ng Hebreo ay dapat tuliin. Tuliin ang mga Hebreo, yung mga bagong silang ay dapat tuliin after
8 days. Pagkatapos maisilang sila, pagkatapos ng 8 araw, kailangan tuliin ang mga bagong silang na ito, yung mga Hebreo. Pero iba po ang kultura ng mga Midianites. Ang kultura po nila ay tutuliin sila bago mag-asawa. Di malaki na po, di ba? Binata na. Kaya yung mga ayaw magpatuli, hindi na po nagkakapag-asawa. Parang ganun po yun. At siguro napag-usapan na nila Zipora at Moises ito, yung mga bagay nito, yung pagpapatuli. Pero anong nangyari? Siguro nanaig si Zipora, kaya hindi natulian si Gersom, yung kanilang anak. Kaya sa atin po, sa mga mag-asawa, nangyayari po ba na yung mga babae ang mga nasusunod sa mga desisyon? madalas nananalo ang mga babae. Ang lakas ng emin po ni Sister Ami. Ano? Siguro ganun po nangyari. Hindi, kasi doon nga po sila nakatira sa Midian. So sinunod ni Moses yung kultura nila. Kaya po nung naglalakbay na sila papuntang Ehipto, ay pinagtangkain patayin ng Diyos si Moises. Mas nais pa ng Diyos na mamatay si Moises kaysa hindi sumusunod sa kanya. O kaya'y baka sumama ang loob ni Moises sa kanya dahil pagpasok nila sa Egypt ay masasama po ang kanyang anak na si Gersom doon sa mga kahatulan. Doon sa hatulan, masasama po si Gersom kung hindi siya tutuliin. Bakit siya masasama? Sapagkat hindi nga po siya tinuli. Hindi po siya bahagi ng tipan. Pero alam ni Zipporah ang gagawin niya, kaya kumuha siya ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak na si Gersom. At pagkatapos, ang pinagtulian ay pinahid niya sa mga paa ni Moises, saka sinabi niya sa asawa na asawa na kita sa pagtutuli, asawa na kita sa tipan ng Diyos. Kaya po ang kanilang anak na si Gersom ay bahagi na ng tipan ng Diyos. At sa gawain ito, ang puot ng Diyos ay napawi. Nawala po ang galit niya. Ang tanda kasi ng tipan ay natupad na. Kaya ang awa at biyaya ng Diyos ay sumasakop sa kung saan nagkulang si Moises. At pagkatapos nga po doon ay pumasok na sa Egypt upang isagawa ang inuutos ng Diyos. Pero hindi po nadamay si Gersom dahil po siya ay bahagi na ng lahi. Ang ginawa po ng Diyos kay Moises ay hindi po pagpatay, kundi pagliligtas sa kanila upang hindi masama sa lahing hahatulan. Ganun po magtimpi ang Diyos. Isasagad niya po ang lahat ng magagawa niya para tayo iligtas. Pero kapag dinatnan tayo ng paghukom, yung araw ng Panginoon, at hindi tayo nakapagbalik loob sa Kanya, hindi nakapagbalik loob ang mga tao sa Kanya, hindi nakapagbalik loob ang mga Kristiyano sa Kanya, madadamay sila sa hatol sa mga hindi mananampalataya. Bakit madadamay sila? Yung mga tinatawag na Kristiyano doon sa hatol sa mga hindi mananampalataya, dahil hindi sila mananampalataya sa mata ng Diyos. Kaya po may hangganan po ang pagtitimpi ng Diyos. Mapagtimpi siya dahil ayaw niya na ang sino man ay mapahamak, ngunit may hangganan ang pagtitimping ito. Pag dumating ang hangganan, kung sino lang yung nakahanda, sila yung mapapasama sa kahatulan ng Diyos. Amen po? At sa ating lagom, ang Panginoon ay tiyak na darating at tiyak na hatol.
Ito ay kasing tiyak ng katotohanan ng pagkalikha ng langit at lupa at ng paghatol noong panahon ni Noe. At pangalawa, ang Panginoon ay maaaring humatol anumang oras, ngunit siya ay nagtitimpi, hindi pa tumutupad sa pangako. Alang-alang sa mga nananampalataya na yung inyo. Hindi alang-alang sa mga nanlilibak at hindi rin alang-alang sa lahat. Bagaman at nais ng Panginoon na lahat sila ay mga ligtas, ang pagtitimpi niya ay para sa nananampalataya na. Bigyan pa sila ng panahong makapaghanda at hindi madamay sa paghukom na darating. Dahil dito, nagkakaroon din ng pagkakataon ng lahat na magsisi at magbalik loob sa Diyos. So, ayan po. Tapos na po yung unang puntos. Unang puntos pa lang po yun. So, ang pangalawang puntos po, ang pangalawa po, ang kahatulan ng lahat ay nakatakda na at tiyak na darating. Unang lagom lang po yun. So ito nga po, sabi po dito sa pangalawang Pedro, 3 hanggang 7. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na nasa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa nasa ng laman. Sasabihin nila, si Kristo'y nangakong darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang aking mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago. Binasa na po pala natin yun kanina. At sabi po sa 7, sa pamamagitan ng salita yon ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghukom at pagpaparusa sa masasama. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Sa mga talata pong ito, tinutugunan ni Apostol Pedro, ang isang karaniwang pag-aalinlangan at hindi paniniwala na laganap sa sinaunang simbahang Kristiyano. Nagbabala po siya tungkol sa mga saloobin at pag-uugali ng mga taong humahamak sa ideya ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus at namumuhay ayon sa kanilang sariling mga pagnanasa nang walang pagsasaalang-alang sa mga turo ng Panginoong Hesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nagpapaalala po si Apostol Pedro na muling babalik ang Panginoong Hesus upang hatulan ang mga buhay at patay at ang pananampalataya ng mga unang Kristiyano ay nagsisilbing paalaala na mananatiling tapat at mapagbantay sa pag-asam sa pagbabalik ni Kristo. Kaya nga po mahalaga na maunawaan natin ang kahalagahan nito. Ang mga Kristiyano noong panahon ni Apostol Pedro ay nahaharap po sa pag-uusig at kahirapan. At maraming mananampalataya ang maaaring matuksong mawalan ng pag-asa sa pangako ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kaya hinimok sila ni Pedro at maging tayo sa panahon ngayon na manatiling matatag sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan, maging sa panlalait sa atin. At labanan ang mga tuksong sundin ang ating mga sariling mga pagnanasa. Sa halip, mamuhay na sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga manlilibak sa talatang ito ay hindi naniniwala na babalik muli ang Panginoong Hesus at namumuhay sila ayon sa laman nang walang pag-aalala sa mga kahihinatnan ng kanilang mga gawa, kung ano mga konsekwensya ng kanilang mga gawa. Kini-question nila ang pangako ng pagdating ng Panginoong Hesus na nangangatwiran na dahil walang nabago mula ng likhain ng mundo, ay walang dahilan upang maniwala sila sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesus.
Hindi po sila naniniwala sa pangako ng Panginoon. Ang saloobin pong ito ay sumasalamin ng kawalan ng pananampalataya at pagtanggi sa mga pundasyong paniniwala ng pananampalatayang Kristiyano. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin sa panganib ng pagiging abala natin sa mga gawain sa mundong ito. Kaya po, sa halip na maging abala tayo sa mga pang-araw-araw na alalahanin sa buhay, ay tumuon tayo sa pag-asa na babalik ang Panginoong Hesus at mamuhay ng may kahandaan para sa kanyang pagbabalik. Mamuhay tayo ng may pagtsatsaga, may pananampalataya at pag-asa hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Manatili tayong tapat at mapagbantay sa kabila ng mga pag-aalinlangan, kabila ng mga kahirapan, at patuloy lang po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. At sabi nga po dito sa verse 10, ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. At sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala, matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. Ang paghatol po ng Diyos ay tiyak at biglaan. Hindi po natin alam kung kailan ito mangyayari. Pero ito ay tiyak na mangyayari. At ipinapaalala sa atin na ang pagtitipin ng Diyos ay mayroon pong hangganan. Ang araw ng Panginoon ay darating bigla na hindi natin inaasahan. Walang sino man ang magkakaroon ng oras upang maghanda kapag nangyari ito. Kaya po, dapat lagi tayong handa habang tayo ay nabubuhay hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Ganito rin po ang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kahatulan na katakdana. Sabi po dito sa Gawa 17, 29-31, sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalaing siya ay tulad lamang ng mga larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisit talikuran ng kanilang masasamang pamumuhay, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng ang taong yun ay kanyang muling pinuhay. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Yan po ang pinagdidiinan dito ni Apostol Pablo. Sa kanya tayo nabubuhay at kumikilos at mayroon tayong pagkatao. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay at hininga sa lahat at ng iba pa. Nabubuhay po tayo dahil sa Diyos. Ginagawa natin ang ating mga ginagawa dahil sa Diyos. Siya ang dahilan kung bakit tayo naririto. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng trabaho, nagkakaroon tayo ng negosyo. Ang Diyos ang dahilan kung bakit tayo umaasenso at nagkakamit ng kayamanan at ari-arian. Siya po ang dahilan ng lahat at ang lahat ng ito ay nangangahulugan ng isang napakahalagang bagay. Lahat ng tao ay mga anak ng Diyos. Yun nga lang, tayo ay mayroong free will na tinatawag o kalayaang mamili kung tayo ba ay susunod o hindi sa Panginoon. Ngunit malinaw po yun na tayo ay pag-aari ng Diyos. In a sense po na hindi tayo pag-aari niya bilang mga robot. Kaya nga po tayo ay may free will. Makakapag-desisyon ng kung ano ang gusto natin. Ngunit malinaw po na may problema po dito sa pagiging anak niya. Ano po yun? Ang problema po ay bawat isang tao ay naging
alibughang anak. Ano ibig sabihin ng alibughang anak? Yung iniwan yung kanyang ama. Sinayang natin ang ating mga buhay sa pagsunod sa ating mga kagustuhan, sa pagsunod sa ating mga sarili. Ang problema ay iniisip natin na ang tunay at buhay na Diyos ay parang isang bagay na gawa sa ginto, pilak o bato na hindi natin tinatrato ang Panginoon tulad ng nararapat na pagtrato natin sa Kanya. Siya po ang dapat nilalapitan natin, ginagalang natin, sinusunod natin bilang Diyos na lumikha ng lahat. Dapat natin siyang lapitan bilang kanyang mga anak na nakikinig, nagpapasakop, at sumusunod sa Kanya. Sa halip, tinatrato natin ang Diyos bilang ibang Diyos. Kaya po ngayon ay inaanyaya niya tayo bumalik sa Kanya. Sa anong paraan? Pagsisisi sa ating mga kasalanan at sa pagtalikod sa ating mga masasamang pamumuhay. Bakit po? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Kung noong nakaraan ay hindi pinapansin ng Diyos ang ating kamammangan, ay hindi po ito nangangahulugan na ang Diyos ay okay dito, na ang Diyos ay sumasang-ayon dito, na para bang walang paghatol para dito. Nagtitimpi pa rin po ang Panginoon. Pinahihintulutan ng Diyos ang mga tao at mga bansa na manatili sa dilim. Ngunit ang panahon ng kadiliman ay tapos na dahil ang Diyos ay namagitan na ngayon sa pamamagitan nga po ng ating Panginoong Hesus. Ipinaalam ng Diyos na kailangan na nating bumalik sa Kanya bilang Kanyang mga anak. Ang pagbabalik sa Diyos ay mahalaga at kailangan dahil siya ay nagtakda na ng araw kung kailan niya hatulan ng sanlibutan. Hindi niya hahayaan na mga tao ay patuloy na tumayo laban sa Kanya. Kaya nga po ang Diyos ay nagtatag ng isang tao na sa pamamagitan niya ay hahatulan niya ang sanlibutan sa katwiran. Ang patunay na magkakaroon ng araw ng paghuhukom ay ibinibigay sa lahat sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Hesus mula sa mga patay. Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang patunay na darating ang araw na ang lahat ng mga kamalian sa mundo ay gagawing tama. May araw na ang lahat ng kasamaan ay haharapin at hahatulan. Kaya po, dapat magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at talikuran ang mga masasamang pamumuhay habang ang Diyos ay nagtitimpi pa. Tandaan po natin na ang araw ng Panginoon ay araw ng paghuhukom. Ngunit para sa mga mananampalataya, ito ay araw ng pag-asa. Amen po? At ganito rin po ang pahayag ng mga propeta. Haba po nito si Phanayas. Sabi po dito, tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh sapagkat malapit nang dumating. Ito po kasi ay prophecy ni Phanayas sa Juda, sa Israel. Pero ito rin po ay para din sa mundo, sa daigdig. Sa panahon natin ngayon. Tumahimik kayo sa harapan ng Panginoong Yahweh sapagkat malapit nang dumating ang araw ni Yahweh. Inihanda na niya ang kanyang bayan upang ialay at inanyayahan niya ang kanyang mga panauhin upang wasakin ng Juda, ang Huda. So, ibig sabihin po dito, karaniwan po tayong nauwi sa pagiging tahimik sa harap ng Diyos. Ito ay nagsasalita po ng bilang paggalang, pagpipitagan at pagkikilala sa otoridad ng Diyos. Bakit po? Sapagkat hahatulan na niya ang mundo upang wasakin. Sabi po dito, parurusahan niya ang mga pinuno at mga anak ng hari. Gayon din ang lahat ng tumutulad sa mga pananamit ng mga dayuhan. Parurusahan daw niya yung mga pinuno, yung mga katungkulan sa panahon natin, sa pamahalaan man. At maging sa iglesia po, yung mga leader, lahat po.
Dahil malaki po ang pananagutan nila sa mga tao, lalo na sa Diyos. Pero sinasabi po rito, lahat ng tao ay parurusahan niya. Lahat ng nagkasala, parurusahan niya. Parurusahan ko rin ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din ang mga magnanakaw at pumapatay upang may mailagay lamang sa bahay ng kanilang Panginoon. Galit po talaga ang Diyos sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga gawa lang ng mga kamay ng tao, sa mga ribultong kahoy at bato na walang pakiramdam. Gayon din sa mga magnanakaw, sa mga mamamatay tao. At sabi po dito sa 10, sinabi rin ni Yahweh sa araw na iyon ay marinig ang malakas na pagtangis ng mga tao sa pintuang tinatawag na isda, mga panaghuy mula sa bagong bahagi ng lungsod, at malalakas na ingay dahil sa pagguho ng mga gusali sa mga burol. Parang sinasabi dito, lindol, pagguho ng mga burol. Tumangis kayo, mga maninirahan sa mababang lugar ng lungsod. Patay ng lahat ang mga ngalakal, ang mga nagtitimbang ng pilak ay wala na. At sabi sa 12, sa panahong yon ay gagamit ako ng ilawan upang halughugin ang Jerusalem. Parurusahan ko ang mga taong labis na nagtitiwala sa sarili at nagsasabing si Yahweh ay walang gagawin para sa ating ikabubuti o ikasasama. Kung hindi po tayo mag-iingat ay maaaring maging kampante na lang tayo. Wala tayong pakialam sa paghahanap ng Diyos. Ito ay maaaring mangyari sa mga naglilingkod sa Diyos. Nagsisimula tayong magtiwala sa ating mga talento ng higit pa sa Diyos. Nasa ministeryo nga tayo pero nabibigo tayong kumonekta sa Diyos. Kaya anuman po ang ginagawa natin, dapat ay sa Diyos pa rin po tayo nakafocus. At sabi sa 13, sasamsamin ang kanilang kayamanan at sisirain ang kanilang mga bahay. Magtatayo sila ng mga bahay, ngunit hindi nila matitirhan. Magtatanim sila ng mga ubas, ngunit hindi sila makakatikim ng alak nito. Ito po ang kahinatnan ng pagsuway at ang walang kabuluhan ng paghahangad ng mga material na kayamanan at kasiyahan na pinagpapalit sa espiritual na katuparan. Mawawala po ang lahat ito. Mawawala ang ating mga gandang bahay, kotse, lahat po ng ating mga ari-arian. Mawawala. Kaya nga po ang sabi sa Matthew 6, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Amen po? Malapit na ang dakilang araw ni Yahweh at ito'y mabilis na dumarating. Kapaitan ang dulot ng araw na yon, maging ang matatapang ay iiyak ng malakas. Yun ay araw ng puot, ligalig at dalamhati, araw ng pagkasira at pagkawasak, araw ng kadiliman at kalungkutan, araw ng maitim at makakapal na ulap, araw ng pagtunog ng trompeta at ng sugawan ng mga sumasalakay sa mga napapadirang lungsod at nagtataasang tore. Padadalahan ko ng matinding kalungkutan ng mga tao, lalakad sila na parang bulag, sapagkat nagkasala sila laban kay Yahweh. Mabubuhos na parang tubig ang kanilang dugo at mangangalat ang kanilang mga bangkay na parang basura. Hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng puot ni Yahweh. Matutupok sa apoy ng kanyang mapanibughuing puot ang buong daigdig, sapagkat bigla niyang wawasakin ang lahat ng naninirahan dito. So ang nilalarawan mga po ni Propeta Isaiah dito, si Phanaias, ang araw ng Panginoon bilang malapit, puno ng puot at pagkawasak. Naglalarawan ito ng nakakatakot na kapangyarihan ng paghatol ng Diyos laban sa kasalanan. Kaya nga po ang sinulat na ito ni Zephanias ay nauugnay sa panawagan sa pagsisisi. Ang malinaw na paglalarawan ng paghahatol ay nagsisilbing panawagan para sa atin na suriin ang ating mga buhay at bumalik sa Diyos ng may taimtim na pagsisisi. Hinihimok din tayo na bilang mga mananampalataya ay maging mapagbantay tayo. Amen? Maging laging handa. At tingnan nga
tingnan nga po natin yung diagram nito. Yung dark po yun po ang sinasabi ni Zebedias na wrath of God. Yun po ang sinasabi niya dito. At ito yung paghukom ni Yahweh dito sa daigdig. Ang tinutukoy po ni Zebedias ay yung day of the Lord or wrath of God. Ito po yung magsisimula doon sa rapture, yung may arong yun ang magsisimula sa rapture between 6 trumpet and 7 trumpets. Yun po doon po mangyayari ang rapture. 6 seals. Between 6 seals and 7 seals, doon po mangyayari ang rapture. At ito po ay magwawakas doon sa pagbuksa sa Antikristo. Kung nakikita mo, pakilitan mo. Kaya nga po kung makikita nyo po itong diagram na ito, para maintindihan po natin ang ibig sabihin nito ay iba po kasi mga aralin na ito, yung 7 seals na yan, iba po yan. Yung 7 seals na yan, kung saan pinakikita nito ang mga mangyayari bago dumating ang wakas ng panahon. At yung sinasabi naman dyan na 7 trumpets o 7 trumpeta, ito yung bilang panimula ng ikalawang bahagi ng kahatulan ng Diyos sa mga tao. Dito po sa 7 trumpets, 1/3 lang po ang mamamatay dito. 1/3 lang po. 1/3 ng population ng tao, ng earth, 1/3 ng population ng dagat, mga isda. 1/3 lang po ang paghatol dito ng Diyos. Pero dito sa 7 bowls, yung 7 mangkok na yan, ubusan na po yan. Ubusan na, wala nang matitira. Ang matitira lang po dyan sa 7 bowls na yan, yung itinago ng Panginoon doon sa Azel, na siyang magsisimula doon sa 1,000 years na paghaharian ng ating Panginoong Hesus. May matitira po dyan sa 7 bowls na yan, pero yun yung mga itinago ng Panginoon sa Azel, yung galing Bosra. Sila po yung pag-uumpisahan ng tao doon sa pagdating sa 1,000 years. Kasi magkakaroon uli ng panibagong daigdig dyan eh. Magkakaroon sa 1,000 years, yung pag-uumpisahan na magsisimula uli ang pagdami ng tao dyan. At palalayain nga po, kasi kinulong dyan si Satanas eh. Palalayain, magkakaroon ng kasalanan uli dyan malamang pagdating na sa bandang huli ng 1,000 years. Bakit po? Palalayain pansamantala si Satanas upang mandaya uli. Doon sa 1,000 years na yan. Kaya yun, bawat isa po dyan, may aralin po yan. Masarap po pag-aralan yung end times na yan. Parang ano rin eh, exciting, nakakatakot, may drama, may giyera. Sarap pong pag-aralan yan. Yung 7 seals, 7 trumpets, 7 bowls, yung restoration period, yung 45 days, at yung 1,000 years, yung paghahari ng ating. Kasi maghahari na po ang Panginoong Hesus dito sa daigdig niyan eh, yung 1,000 years. Sa panahon po kasi natin ngayon, naniniwala po ba kayo na ang Panginoong Hesus ay naghahari dito sa daigdig? Hindi po. Asan siya? Nasa langit po ang Panginoong Hesus ngayon. Bababalang lang po siya, yung kapangyarihan po ng kapangyarihan niyo po ay igagawad lang dito sa pagkatapos ng 7 trumpets. Ibibigay yung kapangyarihan sa kanya na maghari dito sa daigdig. Amen po? Abangan niyo po yung pag-aaral na yan ni Pastor. Masarap pag-aaralan yan. Masarap pong pag-aaralan yung end times na yan. So, pangatlo po, kung ano ang nararapat na tandaan ng Kristiyano. Pangatlo na po tayo. Para sa paparating na kahatulan mula sa Diyos. Ang paparating na wakas ay dapat paghandaan ng mga Kristiyano. Sabi po dito sa ikalawang Pedro,
11, mali po yung ano doon, no, sa taas. 11 hanggang 15, tapos 17. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamumuhay kayo ng may kabanalan at sikapin niyong maging makadiyos. Habang hinihintay niyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganun ang kanyang pangako. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ngayong ito'y alam na ninyo mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesus Kristo, sa kanyang kalawalhatian ngayon at magpakailanman. So anong uri daw ng mga tao ang nararapat sa atin? Dapat tayong mamuhay ng banal at makadiyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga paniniwala sa mga tamang bagay, kundi ito ay tungkol sa pagiging tamang uri ng tao. Para sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito ay isang paalaala na kung ano ang ating pinaniniwalaan tungkol sa hinaharap ay dapat mahubog sa ating pamumuhay ngayon. Kung alam natin na ang lahat ng bagay sa mundo ay pansamantala lamang, ay wag po nating sayangin ang ating buhay sa paghabol sa mga bagay na hindi magtatagal. Sa halip, pagtuunan natin ang pinakamahalaga, ang pamumuhay na nagpapakita ng kabutihan ng Diyos, pag-iwas sa kasalanan, pagmamahal sa kapwa, at pag-asa sa kawalang hanggan. Pinaalalan tayo ni Pedro na kung ano mangyayari sa araw ng Panginoon, ito ay magiging araw ng apoy at pagkawasak. Hindi lamang para sa lupa, kundi para mismo sa langit. Ibig sabihin, lahat ng ating nakikita at nalalaman ay masusunog, mayayanig. Kaya nga ito ay isang hamon sa atin at pampatibay loob. Ito ay nagpapaalala sa atin na huwag maging komportable sa mundong ito, kundi abangan ang araw na itatama ng Diyos ang lahat. Huwag katakutan ito, kundi isang bagay na dapat hintayin. Mapapabilis natin ang pagdating nito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita. Bakit po? Para maging handa na nga po ang tao. Dahil ayaw nga po mapahamak ang Diyos eh. Di ba? Ayaw niyang mapahamak sino man. Kaya nga po pinaghahanda niya tayo. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Yung pamumuhay natin ng banal at pagtulong sa iba na nakasumpong na ng kaligtasan. Ang pangako ng Diyos ay hindi lamang sa paghatol kundi tungkol din sa pagpapanibago. Ang Diyos ay lilikha ng isang bagong langit at lupa. Isang lugar kung saan itatatag, kung saan mananahan ang katwiran. Ibig sabihin, isang mundo kung saan ang lahat, isang mundo na kung saan ang lahat ay tama, walang mali, mabuti at walang kasalanan. Kung naniniwala tayo na babalik ang Panginoong Hesus, ay hindi natin dapat sayangin ang ating buhay sa mga bagay na hindi para sa Panginoon. Sa halip, tinawag tayong mamuhay ng malinis, tapat at mapayapang buhay. Kailangan natin gawin ang lahat ng pagsisikap na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos. Araw-araw hanggang wakas. Sinasabi dito ni Pedro na kailangang maunawaan natin at kilalanin ang pagtsatsaga at awa ng Panginoon. Ang mahabang pagtitiis at pagtitipi ng Diyos. Ang pagtitipi ng Diyos ay nagbibigay ng panahon para sa pagsisisi at pagkakasundok. Pinagtibay din dito ni Pedro ang otoridad ng mga sinulat ni Pablo. Sabi nga diyan, na kinilala niya siya bilang isang minamahal na kapatid kay Kristo.
Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa sa pagitan ni na Pedro at Pablo at pinatitibay nito ang karunungan at mga turo ni Pablo ay kinasihan ng Diyos. Ito ay nagdadala ng mensahe ng pag-iingat at paghikayat para sa mga mananampalataya na manatiling matatag sa ating mga pananampalataya at mag-ingat sa mga impluensya ng mga maling aral. Kailangan natin ang pagtsatsaga at katatagan sa harap ng mga pagsubok at mga pangangailangan para sa espiritual na pagbabantay sa mundong ito na puno ng mga mapandinlang na mga impluensya. Amen po? So ano nga po ang mga tagubilin ni Apostol Pedro? Ano po ang mga tagubilin ng apostol? Nagtitimpi ang Diyos para sa mga Kristiyano upang ang mga ito ay hindi madamay sa kahatulang tiyak na darating. Matyagang hintayin at asamin at pabilisin ang araw ng Diyos at ang pagdating ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng Diyos. At pangatlo, mamuhay ng banal at makadiyos habang naghihintay. Magpatuloy sa paglago sa kagandahang loob ng Diyos at pagkakakilala sa Panginoong Hesus. Samantalahin ang pagkakataon ng pagtitimpi at pagliligtas ng Diyos. So ayan po. Ano ang marapat na tandaan ng Kristiyano sa paparating na kahatulan mula sa Diyos? Una po, ang Panginoon ay nagtitimpi lamang. Pangalawa, ang kahatulan ng lahat ay nakatakda na at tiyak na darating. At ang pangatlo, ang paparating na wakas ay dapat paghandaan ng mga Kristiyano. At ito po, huling lagom, talagang last na to. Maari nang hukuman ng Diyos ang daigdig na ito anumang oras. Anumang oras niyang maibigan at ito ay makatarungan. Hindi pa niya ito ginagawa pa. At sa halip ay nagtitimpi sapagkat ayaw niyang ang sinumang sumampalataya na ay mapahamak. Nagtitimpi siya para sa mga Kristiyano upang magsipagbago sila, upang mailigtas at hindi madamay sa kahatulang paparating. Sa ating mga Kristiyano na, sikapin nating makipag-isa lagi sa Diyos. Magbago na tayo tungo sa kabanalan at higit na pagkakakilala at pagwangis sa Panginoong Hesus. Gayon din ay samantalahin natin ang pagkakataong abutin ang lahat habang panahon pa. Habang may panahon pa, sapagkat nais ng Diyos na ang lahat ay hindi mapahamak. Sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, lumapit na sa Kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesus upang maligtas. Walang ibang paraang inihatag ang Diyos kundi sa pananalig at pagsunod lamang sa Panginoong Hesus. Itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom at ito ay tiyak na darating. Maraming salamat po at nawa may natutunan po tayo sa ating napag-aralan ngayong araw.